Buenas tardes, Metro General Santos. Magandang hapon. Mapya Malulem Sok Sergeant kininyong alagad Kabrigada Erin de Casyon. Mayag hapon mga kabrigada. Ako si Kabrigada Abner Francisco. Makauban mi ninyo mataghapon diri sa programang mukalampag sa mga ensa sa gobyerno ug pribadong mga tao nga wala giaksyonan ng mga problemang nakaapekto sa komunidad ug mga hingtungdan. Maong sa mga reklamo nga wala giaksyonan sa dugay ng panahon. Di pwede yan! Adlaw nga Huwebes mga kabrigada, Agosto 26, 2021. May hapon kanimo, Brigada Erin. Welcome back, Kabrigada Abner. Malibog na pagkuhan ni Ruel Abner. Masawasan ang pangalan. Mayong hapon, kanimo welcome back sa programa nga Di Pwede Yan, Kabrigada Abner. Kumusta? Okay na kayo. Medyo namag-ulang ko sa klima sa Jansan. Medyo init man good. Bitaw, no? Oh, Ang init kidapawan, good. mang Ang kidapawan, bugnaw. lagi mo nang dagang prutas ang kidapawan. Oh, diba? kay nami sa food sa Mount Apo. So, bugnaw ang kidapawan. Pag-abot ako din perting inita. Lagi Na nag-adjust ko na itong lawas. Mga hot manggo daw mga tao diri sa Jensen, Kabrigada Abner, sama ni Kabrigada Abi, no? Sobra ka hot. Hot daw, ni Sir Eman, mga hot daw ng mga tao diri sa Jensen. Mga kabrigada nato diri, no? Mayong hapon sa atong mga viewers, no? Karong hapon na. So may hapon mga kabrigada o welcome na sab sa lang edisyon sa atong programa dinhi sa Di Pwede Yan. Dagan kitag suryahan karong hapon, Kabrigada Abner, no? Sama aning una natong question bitaw katong regarding sa tax. Second nato is katong kabado atong mga kabrigada regarding PhilHealth bitaw. Sa pilit nga isuspend ang payment sa mga ospital. Oo, kada ang mga unyang tubagon nato no sa mga pangutana no mga kabrigada. Ug syempre, managlahi nga may isyu nga ato ang hisgutan, may kalabutan sa inyong komunidad bisan pa man personal nga issue o pribadong individual nga gusto ninyo ireklamo o problema nga bot ninyo mahatagan o pagtagad. Sa mga magtiayon nga dunay problema o gibinuangan sa ilang partner, di pwede yan. Hisgutan nato na diri sa atong programa. Kung aduna pod mo mga pangutanang legal, ang pangutana ipadala ang inyong mga mensahe sa numero nga anaa sa inyong TV screen o dili ka i-message ang mga official Facebook page sa Di Pwede Yan. Ang mga pangutana gikan sa tuang kabrigada, una, kung adunay sunog sa among barangay tapos na-apil amo ang balay, unsa ang amo ang buhaton? Pwede ba may magpabayan? Ug ang ikaduhang pangutana gikan sa atong sender, pwede ba nga bisan kasal na maiden name gihapon ang gamiton sa mga ID? Ang tubag sa maong mga pangutana anaa sa ulahing parte sa tuang programa atangi mga kabrigada. Samtang nagpahimangno ang Bureau of Internal Revenue kung BIR sa mga social media influencer nga bayaran ang ilang income tax. Ato ka ng hisgutan, dinhi sa opinyon. Nahimo ng panginabuhian sa mga social media influencer ang pag-monetize sa ilang mga content ug endorsements. Kinumduman milabay na semana dunay sikat nga vloggers ang gidelete ang ilang YouTube channel. Dunay mga alegasyon nga pamaagi kini sa nasangpit nga vloggers aron makalikay sa pagbayad og tax. Apan sigon sa BIR bisan i-close sa usa ka influencer ang social media account ni ini, dili gihapon kini makaikyas sa pagbayad sa ilang tax. Ning milabay na Lunes nagpagawas ang BIR og Memorandum Circular number 97 series of 2021 nga nagamangno sa nga imbestigahan ang mga influencer nga wala nagabayad og tax. Ikaw Kabrigada Abner, unsay imong komento kabahin niini? So kuan gina timely gina nga pangutana karon kay daghan kaayo ang mga social media influencer nga dako kayo ginadawat Brigada Erin na apay nagadawat og 6 digit no kini mga daghan og mga mga views din sa ilang TikTok account, sa ilang YouTube, sa ilahang Facebook page. Labi na tong daghan kayong mga followers.
akong tanaw dapat na nga i-tax sila. Dapat i-tax sila kay para pantay-pantay ta. Pantay-pantay tang tanan, di ba? Ang mga empleyado, ang mga nagatrabaho na nay withholding tax, ginakuhaan na og tax, kumbaga na hostage na dito, wala tay choice. Mabawasan na ta sa atong buhis. So kini sila dagko ra ba kay income. So dapat lang kay panahon karon ang gobyerno nato nagapangita og kining sources og kining mga revenue sa sobra nilang panguna-una, nalilian gyud kining mga social media influencer. Tama na, no? Kabrigada Abner, kung ako ganing pangutanon kung regarding ni ini, no, kaning pagtax sa mga social media influencers, kani siya long overdue na jud ni siya, Kabrigada Abner. Kasi kaning memorandum circular bitaw nagipagawa sa tuwa sa BIR, this is just a reminder. This is not a new law, no? Imposing tax sa atong mga social media influencers. Kaya ang ginaingon sa itong balaod, no, mga kabrigada, na any income, no, na nagasulod sa imuha is taxable, no, diri sa Pilipinas. So, no matter what ang imuhang kanang imuhang ways bitaw to earn income, taxable gid na diri sa Pilipinas. Ug kaning social media influencers nato, nagakita na sila, Kabrigada Abner, kanang bahin sa ilang mga contents na ginatawag nato. Ginamonetize nila. Ginamonetize na sa YouTube, sa Facebook, tama to ingon nimo, sa TikTok ganina. So dapat lang, no, na sila mismo magbayad na og buwis. Kay wala man po'y balaod sa Pilipinas na naga-exempt sa ilahang kinitaan. So bisan unsa nga mga means nga maka-income ka, so taxable na siya. Taxable na siya. Dili na siya exempt. Dili na siya exempted. Dili siya exempted sa tax. Okay. Naiuban nga usually mga artista, no, nga nawad-an og kining mga racket nila, so naay lain nga source sa ilang income karon kining social media. O mano ni karon, so katong mga artista nga daghan og mga fans, automatically pag naghimo sila ga social media account, daghan sila followers, daghan sila views, so ginasudlan sila og mga advertisement. So tungod sa advertisement, naay gasulod nga revenue sa ilaha, so maka-income sila dito, ginabayaran sila per view. Yes, per view. Online na, no? Kabrigada Abner, no? Kanang sa Facebook o sa YouTube, kay magdepende man na sa imong followers o sa viewers nimo, no? Sa imong gibuhat, no? Na kanang content na ginatawag nato. So kaning atong mga social media influencers, Kabrigada Abner, kinakonsidera na sila self-employed, no? Kani sila kanang kung i-categorize nato sila bitaw sa ato ang balaod. As a self-employed, no, Kabrigada Abner, dapat gid sila, no, magbayad og kanang ilahang tax. Kay una-una, Kabrigada Abner, kaning pangutana bitaw na ay vloggers na gidelete Gidilit na yun. Gidilit ang ilang account. Ang pangutana karon sa mga katauhan, pwede pa ba sila habulon sa BIR? Yes. Pwede. No? Na-paper trail. Yeah, nagsulat sa ng account ang kwarta, so matrace gapo na siya. Yes, naa sila'y habulon sila. Kay ang ato ang BIR, mga kabrigada, naa sila'y power bitaw to look into 3 years nimo na kinitaan 3 years ago, up to 10 years gani, no, na pagkalkal sa mga books and records ana. Basta mapatunayan nila na naamoy fraud na gibuhat, di ba? Naamoy purpose to evade or kana escape, no? Kaning pagbayad og buwis, which is para sa kuha kaning duha ka vloggers, no? Barag tinuod ni Kabrigada Abner, di ba? Pero kuan man, di ba, kung 250,000 imong income sa isa ka tuig, exempted ka man. Exempted ka man. So kung i-divide mo ang 250,000, nasa 20,000 per month imong income. So dako pod nga kuan na, nga consideration na. So katong minilyon ng income, dapat i-tax ko na sila. Imagine na, Kabrigada Abner, 3 digits, 100 million in a year ang ilahang kita. Kuyawa, no? Diba? Man, mag-ano lang ka, content lang ka dito, kanang welcome to my vlog, inanya kong kinabuhi, etc. May testing siguro taan ni, pero willing na ba ta magbayad og tax na to? Diba? Basta na kong income, why not? Diba? Pila lang man na, ingon gani nila, ang kanang pagbayad og tax daw, Kabrigada Abner, you are contributing to the nation building daw. Kanang pagbuhat, pagtabang sa gobyerno sa paghatag og serbisyo sa katawhan through social services. Diba dira ginagamit atong tax? Okay, labi na kay daghan kayo i-finance karon nga mga proyekto with the devolution karon, with the implementation ining Mandanas ruling. So ang national government mo gamay lang income, mo dako ang income sa mga local government units. So karon gapagita sila mga sources sa revenue. So wala malas gali nasilip mo eh. malas para sa kuha welcome ni sa gobyerno, no? Kabrigada Abner, wala joy makatakas bitaw sa mata sa BIR when it comes to taxes, no? So kana lang, no, sa ato ang mga kanang atay mga taga Jensen, Kabrigada Abner, Nay mga kuandre kaila nimo nga mga daghan og mga followers. No, nagkanang
abot tag million ang kanang mga followers. Ano po, apil na jud sila ani kaya sa matawag nato na kinahanglan magbayad og tax. Hinahinay nakag-practice ha. Gani. Dili naman po, di man po ko social media influencer. Si Kabrigada Abi, no? Online seller, influencer. Oo. Muna ato ang paingon. Samtang, atong hisgutan ang temporary suspension sa payment of claims sa PhilHealth at angis sa pagbalik sa Di pa yan. Di pwede yan. Alang sa atong isyu karong hapon, karong dunay bahad sa COVID-19, dakong porsyento ang pwede mabawas sa hospital bill sa usa ka pasyente nga nataptan og COVID-19 pinaagi sa PhilHealth. Apan ning Sabado, mipagawas og PhilHealth Circular number 2021 of 13, no? Ang PhilHealth alang sa temporary suspension of payment sa mga claim nga nagapailawom sa investigasyon tungod sa fraud. Alang sa dugang detalye, makauban nato live via Zoom si Ma'am Hana na ani Public Information Officer sa PhilHealth 12. Maayong hapon kanimo, Ma'am Hana. Maayong hapon sa Ka-Abder and Ma'am Erin. Yes. Maayong hapon sa tanang Kaminaw, din ha sa Jansan. Ma'am Ug Hana, sa tanang unang-una inyong gusto na mga mo avid maibawan listeners sa and update followers. ng ining mando sa PhilHealth nga isuspend ang payments sa mga claims under investigation niya ng mga hospitals regarding ng payments sa COVID-19 ng mga pasyente. Okay, good afternoon ulit sa lahat. Ang TSPC or Temporary Suspension of Payment Claims ay hindi naman po applicable sa lahat ng mga accredited facilities natin. Katulad po na nabanggit doon sa ating circular, ito po ay para lamang doon sa mga hospitals na merong irregularities. Dito Ibig po ba sa... sabihin- Yes, go ahead po, Ma'am. Ibig sabihin lamang po yung may mga fraudulent activities, yung merong unethical acts, at saka merong abuse of authority. Ano bang ibig sabihin nito? Katulad po ito ng mga hospitals na merong overbilling, yung may uppacing, yung nag-aarbor ng ghost patients, at saka merong mga recruitment. Bawal po kasi yan sa patakaran ni PhilHealth. Okay. Dito po ba sa SOC-Sargent, sa Region 12, Ma'am Hana, mayroon po bang mga list ng mga hospital or may mga hospital po ba na pumasok po doon sa yung claims nila ay iniimbestigahan for possible fraud? So far, I don't have the list kasi hindi naman yan dinedivulge ng mga kasamahan natin sa Legal Service Office. But they have the idea and they have the knowledge no, kung sino po yung mga facilities na to dahil meron tayong monitoring na kinakandak para ma-determine kung sino-sino po sila. Pero as far as you're Ibig sabihin concerned, po niyan, ibig sabihin po niyan, hindi naman po basta-basta lang din tayo mag-i-issue ngayon ng TSPC or itong tinatawag nating temporary suspension of payment of claims unless wala naman pong mga irregularities sa part po ng mga hospitals po natin. so yung sinasabi nga claims under investigation, so iniimbestigahan yung ibang mga claims na pinagsusupetsahan na merong mga katiwalaan, merong mga questionable details yung ibang mga claims. Hanggang kailan po ba sa pagkakaalam po ninyo yung isasagawa o isinasagawang investigasyon ng PhilHealth? Hanggang meron po at saka hanggat meron tayong mapapatunayan at meron tayong maisasubmit doon sa central office. Pero ito hindi naman basta-basta gano'n na lang, sir, kasi binibigyan naman natin sila ng 3 days to answer the allegation at kung hindi po justifiable or reasonable enough yung kanilang dahilan, then that's the time po na isasubmit po natin yung pangalan nila sa central office for the President and CEO to issue the PSPC. Ma'am, anong masasabi niyo doon sa statement ng Philippine Hospital Association na naging unfair daw yung pinalabas na circular nga ng PhilHealth kasi no consultation was made between you and them daw doon sa paglabas nitong desisyon na ito? This is not something new. Aware po yung mga facilities natin na even way back in 2016, meron na po tayong circular na pinapatupad dito. Ano bang nilalaman nun? Na i-monitor yung kanilang yung delivery of services po nila. I-monitor sila ni PhilHealth para masuri or matingnan ho natin kung meron silang irregularities.
At kapag mapatunayan, then that's the time po na yun na nga, i-issuean sila ng TSPC. Malinaw po na nakasaad doon sa dati na nating circular. At aware po sila na sila ay minomonitor. And in terms of issuances, lahat po ng mga circulars and advisories po natin, ina-update po yan sila. Meron tayong tinatawag na Healthcare Delivery and Management Division dito sa office at meron po tayong reach out team na siya pong nagpo-provide ng update sa lahat po ng mga facilities po natin. Meron po talaga yan in charge per area. Kasi ang Region 12 medyo malawak, di ba? Yes po. Meron tayo mula dyan sa Sarangani, Jensan, dito sa South Cotabato, sa Sultan Kudarat hanggang sa North Cotabato, in fact hanggang Cotabato City. So meron po tayong team dyan na in charge of providing updates sa lahat po ng mga latest issuances and circulars and advisories from PhilHealth. So, unfair naman sa part po ni PhilHealth na sasabihin nila na hindi sila informed when in fact fully aware po sila tungkol dito. And our website www.philhealth.gov.ph is open po para sa kanilang lahat. Yun pong mga ospital na yun, Ma'am Hana, na notify na po ba? Especially sa Region 12, na-notify na po ba sila para maipaliwanag nila bakit at hindi sila dapat maapektuhan itong suspension ng claims? Ay, yung notification na sinasabi natin kapag merong observation. Una, first warning po yan. Pangalawa, second warning. And third na po, yan na po talaga yung sinasabi natin, teka lang, parang candidate po kayo for TSPC, parang ganon. Yung bang parang ikaw magulang, ikaw may anak, yung medyo kasawa yung anak mo, siyempre nire-remind mo pa naman, di po ba? Parang ganon lang din po ang PhilHealth, hindi naman po ura-urada. Aha. Ma'am Hana, clarify lang po namin. So while may ilang mga ospital na questionable yung kanilang mga claims, yung supposed babayaran ng PhilHealth, yun namang mga ospital na maganda yung record nila, walang record ng katiwalian, ongoing po ba or magpapatuloy yung pagbabayad sa kanila ng PhilHealth? Oo naman, malinaw po na nakasaad po dito sa ating official statement on the temporary suspension of payment of claims na this one is only applicable for hospitals with irregularities or with questionable claims. And it will not affect hospitals with good claims. Okay. So walang problema. Kumbaga, kung ikaw ay sumusunod sa ating patakaran, walang problema, di ba? Ang matatakot lamang po ito yung mga hindi sumusunod sa patakaran ni PhilHealth. So dapat signal ito sa mga ospital na dapat ayusin nila yung transaction nila with PhilHealth para hindi sila magka-problema. Ma'am Hana, anong month po nagsimula yung coverage nitong investigation? Katulad ng sinabi ko kanina, since 2016 pa, di ba? At saka yung monitoring natin dyan sa mga hospital before pa man po natin i-process yung kanilang mga claims, during processing ng kanilang claims and after processing of their claims, ginagawa na natin noon pa. In other words, hindi po ito ngayon lang. Parang ito ay as of this period, reminder lang na, teka lang. Just be reminded na meron tayong ganitong patakaran, kaya paalaala lamang po ito sa kanila. Alam naman po natin, paalaala ay gamot sa mga taong nakakalimot, kuminsan nakakalimutan po natin, kaya kailangan lang sila i-remind ni PhilHealth. But it doesn't mean na ngayon lang po talaga ito, dati pa. Meron na tayong monitoring system, na kapag merong irregularities, merong ganyang mga reminders mula sa PhilHealth. So ano mangyayari po doon sa mga ospital na maapektuhan ito? Bali yung mga pasyente na members ng PhilHealth, so ang gagawin po nila, tama po ba? Babayaran nila yung kanilang mga gastusin? And then later, pag natapos ang investigasyon, i-refund ng PhilHealth? Ganun po bang mangyayari? Wag naman po muna natin isipin yung ganun talaga, no? But when things come worse to worse, then that might be the possibility. But for now, hindi naman po talaga natin ina-expect na ganun po talaga yung mangyayari. Hindi naman natin inaasahan talaga na darating talaga tayo sa puntong ganun. Pero lang tayo mga dapat i-remind. Pero nasa discretion po yun ng mga ospital. At least one first warning, second warning before we will finally
present them their TSPC. Parang sinasabi ng PhilHealth, ma'am, no, kung tama ako, na wala naman kayong dapat ikatakot kung alam nyo na justifiable Oo naman. lahat ng claims ninyo towards PhilHealth. Yes. Diba? Tsaka sa 100, halimbawa, Yeah. sa 100% ng mga hospital, maliit lamang na porsyento ng mga hospital yung meron talagang mga questionable claims, no, towards PhilHealth na under investigation, no? Under PhilHealth ngayon, tama po ba? That's right. Itong circular na to ay issued po in the spirit of proper fund management and fraud control. Pag sinabi natin proper fund management, naayos lang po natin, no, yung pagmamaneho ng ating pondo. Kasi alalahanin po natin na yung perang binabayad po natin sa hospitals, pera po yan ng taong bayan at pera po yan ng gobyerno. At Kami po actually, as steward of the National Health Insurance Program, only employed measures, no, in order to assure the public rational use of funds, no, by detecting potential fraud or reimbursement abuse, no, through dubious claims. At Okay. kami ay sumusunod lamang dito sa ating patakaran. Katulad na rin ang gusto mangyari ni COA na on the prevention and disallowance of irregular, unnecessary, excessive, extravagant, and unconscionable expenditures. Aha. In line po yan lahat no, sa mandato ng ating national government. So in other words, hindi lamang po ito gawa-gawa ni PhilHealth. Meron po talaga tayong pinagbabatayan at saka very solid po yung ating ground at very rational po talaga yung ating dahilan. Okay. Ma'am Hana, aside po doon sa possibility na hindi sila mababayaran kapag napapatunayan o napatunayan na merong fraud na nangyari doon sa kanilang claims, may ibang hakbang pa po ba na gagawin or ginagawa ang PhilHealth, like possible na filing ng legal charges doon sa mga concerned hospitals na nasasangkot po doon sa mga anomalya? Yes, of course, it goes through a process. At katulad ng aking sinabi, meron tayong monitoring system na ginagawa ho dyan before ho tayo darating dyan. Kaya nga pagbutihin nila, advice po namin sa ating mga partners, siyempre pagbutihin po nila yung pagbigay serbisyo sa ating mga miyembro. Sundin lamang po nila yung patakaran ni PhilHealth. And then on the part naman of our members, provide us feedback kung kumusta naman po yung karanasan po ninyo, yung experiences po ninyo in terms of benefit availment, happy po ba kayo, satisfied po ba kayo o hindi. Kasi yun lang po yung pamamaraan para ma-determine yung health kung tama ba yung pagpapatupad ng National Health Insurance Program. Doon naman po sa panawagan ng ilang mga mababatas na, nako, PhilHealth, maghunis dili kayo, mag-rethink kayo, mag-reconsider kayo doon sa circular ninyo na nagsususpend doon sa payment ng mga claims. May balita na po ba kayo, ma'am, sa matataas po ninyo na ospital na mga opisyal kung ano na po ba ang naging katugunan po nila doon sa panawagan na yon? Uulitin ko lang po. Ito po ay hindi applicable sa lahat. Ito ay applicable lamang dun sa may mga questionable claims. Ayaw nyo ba na pinangangalagaan natin ng husto yung ating pondo? Diba? Kasi hindi naman po dapat na inaabuso yung pera na hinahawakan ni PhilHealth. Kasi that is intended for good claims only. What do you mean by good claims? Doon lamang sa mga tamang claim. Ibig sabihin, doon sa mga walang questionable at focus na mga benepisyo na binibigay sa miyembro. Ano ba ang problema natin dyan, no? Actually, this is one way of protecting our fund. yes, Aha. that's Ba- correct. Ito lang dito, kaya natin pinapalabas itong polisiya na to, para i-safeguard natin yung pondo na dito sa PhilHealth. Ibig sabihin, ayaw po natin ipapaaboso. Yes. Kaya wala naman problema. Walang problema sa totoo lang pag okay po yung services at okay po ang mga ginagawa ng mga facilities natin, walang fraud, walang unethical acts, at saka walang abuse of authority. Exactly. Walang problema. Ah. Kaya natin sa pinalabas, dahil merong mga oops, dahan-dahan lang, kailangan tayong i-remind. Baka mamaya may mga unethical acts na kayo dyan. Baka mamaya meron na kayong mga prevalent acts dyan. Or baka mamaya meron na kayong mga hindi tamang ginagawa. Kayo ay nagkakaroon na ng mga ghost patients, kayo ay nag-overbilling, kayo ay nag-overcharging, or kayo ay nagre-recruit ng mga pasyente natin. That's what we do not want to happen.
Because if we do, then it's like a way of saying na, o sige, pag gusto lang ka po ba, kay babayad lang kami, maskin hindi tama. Parang hindi naman tama yata, di ba? Tama. Okay, yung mga claims po ba na ito, Ma'am Hana, kasali po yung mga nasa government hospital? Yes, sa lahat po. This one is applicable to all accredited facilities of PhilHealth, government and private. Okay. Tama po ba yung mga lumabas na report na nasa 13 billion yung payable na claims, hindi pa nababayaran at affected nitong suspension ng payment? Yeah, we are working on that. Actually, we are working on that. Kung bakit po bumabalik yung mga claims na yan sa mga facilities po natin dahil may mga questionable na mga bagay-bagay po doon. Katulad na lang yan ngayon, no? Katulad yan sa atin ngayon sa COVID. Ang COVID benefits na po natin, supposedly NBB yan. When we say NBB, no balance billing policy. Ibig sabihin, walang excess on the part of the members. Kapag ang pasyente ay nagkaroon ng moderate case, dapat around 43,000 something lang yung kanyang charges. Na kapag siya ay nagkaroon ng mild case, dapat 133 or 43,000 something lang yung kanyang package. Yes. At kapag siya ay may severe, meron lang siyang 333,000 something. At kapag critical, 700,000 something plus. Not beyond that. Yes. Ibig sabihin, dapat yung claim ng hospital for a particular case, especially in COVID, that is required to be claimed with PhilHealth as NBD, dapat hindi sila mag-go beyond that. Ibig sabihin, within that package lang po sila. Yes. Kaya bumabalik po yung kanilang mga claim kasi pinapasagot sila, bakit sumusobra? Kasi sa policy natin, NBD. Bakit sumusobra po kayo? Yun po yung mga dahilan kung bakit may mga claims na bumabalik at may mga claims na pinapasagot doon sa mga kliyente natin. Okay. Hypothetical question, no, Ma'am Hana. What if this next days, no, na yung mga hospital na dili na bitaw mag-acknowledge og kanang PhilHealth, pwede ba magreklamo ang usa ka individual dira sa inyong buhatan kaning regarding aning hospitala na ni? Oo naman, our office is open po for all complaints and inquiries, clarifications, verifications from the part of our members. And obligation po namin, no, na sagutin silang lahat, no. In case they are not happy or in case they are not satisfied, in case meron po silang mga complaints, we are obliged to answer them po. Medyo i-revise ko lang yung question ni Brigada Irene. May pananagutan po ba yung ospital kapag nag-automatic disengage sila sa ngayon na subject for investigation, na pending pa yung investigation po ng PhilHealth? In terms of this engagement, I think it's not for the best interest of the Filipinos who need healthcare, especially nowadays. Parang hindi ho siya tamang desisyon, lalong-lalo na po sa panahon ngayon na kailangan po talaga ng ating mga kababayan ang serbisyo po mula sa ating gobyerno. So kapag ang ospital nagsabi na hindi mo na i-charge sa PhilHealth, yung ano mo, yung bayaran mo yung bill mo kasi may problema sa PhilHealth. Kapag ang ospital po sinabihan yung pasyente na ganon, na hindi ka pwedeng mag-charge sa PhilHealth sa mga expenses mo, may pananagutan po ba sila at this point, Ma'am Hana? Di ba nasa policy naman ng DOH na hindi dapat i-deny o i-reject ng hospital yung mga pasyente natin? On what ground na i-reject at saka i-deny nila yung mga pasyente natin? Gamitin po na kadahilanan yung memo circular na nagsususpend, Ma'am. Sabi na may TRC, ay may ano kami. Bakit sila matatakot? Kung tama lang naman yung... Kaya nga po. Bakit sila matatakot yung hospital? The point is, bakit kayo matatakot kung tama lang naman yung pag-provide ninyo ng services sa mga members natin? Kaya nga po, paano kung natakot sila at hindi nila i-charge sa PhilHealth yung expenses ng pasyente, Ma'am? Oo. Ulitin natin. Itong ating nilabas po na circular at saka advisory ay para lamang talaga doon sa may mga cost dumping claims, sa may mga fraudulent claims, doon sa may mga unethical acts, at saka doon lamang po sa may mga abuse of authority.
doon lamang po ito applicable. Ibig sabihin, hindi po siya para sa lahat. Kung mabuti po yung ating intention, tama po yung pagbigay natin ng services sa ating mga members, wala po tayo po problemahin doon. Kung may problema po yung mga facilities natin, okay naman po yung office natin for a dialogue. Opo, naunawaan po natin na hindi para sa lahat po yun. Kaya nga po yung tanong natin, paano kung gawing kasangkapan po yung memorandum circular na nagsususpend doon sa claim na dahilan para sabihin sa pasyente na hindi ka pwedeng i-charge kayo sa PhilHealth yung expenses po ninyo. Kasi nga po may existing order or circular yung PhilHealth. Yun po ang gusto naming malaman, Ma'am Hana. I don't find it rational. It's my personal opinion lang, ha? Aha. I don't find it rational on the part of the hospital to say that to our clients. Parang, parang ako lang, no, ako ho taga-hospital, parang wala akong karapatan sabihin sa member namin na, ay, huwag kang muna pupunta dito dahil may ganitong statement si PhilHealth. Parang kung tama lang naman yung intention ko na magbigay ng serbisyo sa mga miyembro, sa mga pasyente ko, bakit pa naman i-deny ang pasyente o ang member na nangangailangan ng healthcare? Parang Ma'am Hana, yung gustong sabihin gustong tanongin ni Kabrigadang Abner. Halimbawa, may isang pasyente, then pagbayad niya, sabi ng hospital na hindi namin ito isa-charge sa PhilHealth kasi meron kaming TSPC. At wala na kaming pera. Own expense mo ito. Wala mo nang itong healthcare na sinasabi sa PhilHealth. Pwede bang sabihin niya pwede ba yung sabihin ng hospital ngayon? Lalo na ngayon, under investigation pa naman yung mga hospitals eh. Hindi po lahat, ha? Take note lang. Yung ibang Hindi po hospital, lahat. yes, opo, exactly. Hindi po lahat. In case po may mga ganyan, ang sa amin lang talaga, before they do that, call us. Tawagan po nila kami. Ayun po. Mag-coordinate po sila sa atin. Pag-usapan po natin. Ano ang concern po ninyo? Kasi nagbabayad naman po kami sa inyo. Kung tama po yung mga services ninyo. Okay. Pag-usapan, we are open for a dialogue with them. Sige po, Ma'am Hana, yun po ang hinihintay ko na sagot na tawagan kayo kapag merong kalakaran na gano'n. Ma'am Hana, maraming salamat po sa pagpapaliwanag, pagbibigay linaw po sa aming mga katanungan at sa mga agam-agam at kalituhan ng ating mga kababayan. Ma'am Hana, maraming salamat po. Maraming salamat din po. Halinaway, ito'y nagkaroon ng linaw sa part po ng ating mga healthcare providers, ganun din po sa mga members natin, na ito ay hindi po para sa lahat, kundi para lamang po doon sa may mga irregularities o sa may mga questionable mga pamamalakad. Kaya on the part of our members, let us be vigilant. Kung may mga observations po kayo, may mga experiences po kayo, iparating din po ninyo sa PhilHealth para i-check din po natin, validate po natin, verify kung tama o hindi at nang maisaayos po natin lahat. Again, sa mga partner providers po natin, our office is open for a dialogue with you. Okay. With that, Ma'am Hana, maraming salamat po sa inyong oras Thank you. at panahon. Okay, so maraming dunggan, salamat din po. mga kabrigada, si Ma'am Hana Naanip, ang Public Information Officer sa PhilHealth Region 12. So, klaro to Kabrigada Abner, no? Katong mga hospitals, under investigation pa. Matagal, exactly, hatagan pa itong due process. Explain, bago sila mahatagan bitawan ng TSPC, no? Or temporary suspension of payment of claims na ginatawag na to. O dili tanan hospital, no? Dili tanan. Dili sa Pilipinas. Kung maayong record sa mga ospital, walay problema. Kay tuloy-tuloy ang pagbayad. Yes, tuloy-tuloy. Kato lang naay mga questionable nga mga claims. Unsa to mga overbilling, unsa pa tong giingon niya Overbilling, katong na ay ghost patient, ghost na patients. overpayment, katong mga ginaingon Mga nato misdeclaration. na misdeclaration na inani lay mong sakit pero gi-declare o Gi-COVID, Gi-COVID ang Oh, di ba? sakit. Di ba lahi-lahi ang rate dito kung kining severe o katong Mild lang. Kung mild medyo baro-barato, pero katong severe naa sa mga 700,000 plus ang budget sa package sa PhilHealth dito. So kung na misdeclaration, gumaingon nga marag-mild naman pero i-declare lang nato diri nga kuan nga severe ka para dako atong claims. Naing ana nga mga claims sa mga ospital. Mao na karon nga na-alerto na pod ang PhilHealth, kabalo na sila sa mga modus pod ni mga ospital. Okay, kabalo pod sa Kabrigada Abner na daghan pug mga ospital na nagabuhat og inana no diri sa Pilipinas. Og na mao bitaw to na karon mag-investigate og taman kaning PhilHealth nato kay tama to kwarta to sa katawhan. Dili ta gusto bitaw na
mahitabo or maabot na sa punto na mudako na ni atong bayranan no, sa mga ospital. Man itong mga ospital na nag-claim ato, di po deserving dahil over po di ay ito ilahang gisingil no, sa ato. So kisang kaluluoy, kita na ng bayad. Mao. Kita ang kaluluoy. So dapat klarohon sa pud na nga bago na bayaran sigurohon nga tama ng ilang mga claims. Yes. Ilang ginasingil dito sa PhilHealth. Anyway, padayon natong iskutan kini maong isu may kalabutan gihapon sa temporary suspension of payment of claims. Atong makainabi ang presidente sa Philippine Medical Association o kon PMA Jensen at ang ikana sa pagbalik sa Di Pwede Yan! Di Pwede Yan! Gi-question sa Philippine Medical Association na Jensen ang pagaymoong lakang sa PhilHealth sa pag-identify sa fraud sa mga ospital. Alang sa dugang detalye na karon sa atong linya sa telepono si Dr. Fidel Piñamante, labaw sa Philippine Medical Association na Jensen. Mayong hapon kanimo Doc Fidel. Mayong hapon sa Sukindig Paminaw sa Brigada. Mayong hapon sa tanan. Okay, may nga po na Doc, imong kauban na Brigada Abner o si Brigada Irin. Doc, gusto na ito makuha inyong reaksyon kay kaganiya na interview na mo ang PIO ni ining PhilHealth. Ang giingon nila, matupadili ko no angay mabalaka ang mga ospital tungkol kay dili tanan nga ospital ang apektado ni ining suspension sa payment sa mga claims. Katulang kuno nga mga ospital nga ang claim under investigation. Unsay inyong reaksyon ni ini Doc Fidel? Well, that would make things clearer since if the intent is to determine the presence or absence of fraud, then only those who are involved should be dito sa affected by this memoranda. So ang national offices namin, ang national organization ng Philippine Medical Association, ang Philippine Hospital Association of the Philippines, at saka yung Private Hospitals Association of the Philippines, at saka ang Philippine Hospital Association, nagmugna og stand alang sa pagbatok ni aning memoranda tungod kay ang total payable sa mga ospital, matud pa nila sa national level, it amounts to more or less 12.9 billion. No, 12.9 billion. And that is according to the data of PhilHealth. And so therefore, the continued delay in the payment of PhilHealth claims for those which are supposed to be not affected by this memoranda, is affecting also the operations of these hospitals, and therefore has its sequela, it's affecting the health system as a whole. Ang pag-delay manggod sa para sa ato diri sa Jensen, no, na tay ang private hospitals diri nga level 2 is mga 6 yan sila, and which they are involved in the handling of COVID cases, no? So kung COVID cases na ang hinahandle, and therefore ang billing niyan usually is malaki, ang mga billing ng mga yan as being COVID cases. And kung continues that for the past year or so, if I'm not mistaken, since June 2020, they were already bringing out the fact na since June 2020, wala silang mabayari. So that's a lump sum yung kwan, but pasabot, tibuok na claims nila sa COVID ang wa mabayri. Samtang ang non-COVID claims, padayon man og bayad, no? Ang non-COVID claims. So but pasabot katong mga dili COVID nga mga hospital, diretso man wa may problema, no? Ma-process man og mabayran. Nano ang mga COVID claims dili man mabayaran. Auto ang ilang what you call this situation sa pagkakaroon. Wherein in fact when you talk about revolving funds,
ng mga hospital, it greatly affects yung operations ng hospital. And that goes with it, yung development din at saka yung ng mga hospitals natin dito sa Jensen. If you remember mga 2 or 3 months ago, na we were in a situation wherein ang COVID cases natin hindi na ma-attend or ma-cope up dahil kulang na ng mga ICU beds, kulang ng mga mechanical ventilators, ng mga high flow oxygen. Itong mga capital outlay na ito, dapat napoprogram na sana yan nila para bumili ng mga additional nang sa ganon kung magkahanda ang mga hospital facilities natin pagka nagkaroon ng surge. Dito sa Jensen, hindi naman bumababa talaga yung cases natin ng COVID cases. At remember, now we are entering the era where the Delta variant of COVID is already in Region 12. And that is what makes things a little complicated. Pero sa pagkakaalam mo, Doc Fidel, yung mga hospitals dito na hindi pa nababayaran ng PhilHealth regarding doon sa COVID cases, hindi naman sila yung Ma'am, mahina ma'am, hindi ko marinig. Yes. Doc Fidel, okay na ba yung audio natin? Naririnig mo na ba ako? Ayan, medyo okay na po. Medyo okay na. Doc Fidel, kanina na-mention mo na may mga hospitals dito sa Jensen ang hindi pa talaga nababayaran fully ng PhilHealth. Pero in your personal opinion or sa pagkakaalam mo ba, itong mga hospital na ito, hindi ba sila kasali doon sa under investigation na mga hospital ng PhilHealth? Well, lahat po sila, ma'am. So lahat pala ng hospital na nakikita ng Oo. yun yung hindi pa nababayaran talaga dito sa Jensen. Oo. Pero Doc Fidel, may alam pa po ba kayo na yung mga hospital dito sa Jensen ay na-notify na regarding doon sa posibleng investigation ng PhilHealth? Well, actually, normal course naman ng mandate ng PhilHealth yan na kahit noong panahon na wala pang COVID, kung meron silang nakikita na iniimbestigahan nila yan. So, normal course of business ng PhilHealth yan. Pero yung mga kaso na hindi naman tainted or suspicious looking sa kanila, binabayaran naman nila kaagad. Tinatanong ko po yun, Doc Fidel, kasi gusto kong malaman kung at this point ba merong mga ospital na on the process of explaining or justifying their claims doon sa PhilHealth. There may be some claims, but it's not definitely, it's not all of them. Hindi lahat. Say for example, siguro kung mga 100 claims yung pinasa nila, meron siguro dyan, 1 or 2, or I do not know, I don't have the exact figure, but definitely not all of them. Do you agree, Doc Fidel, doon sa sinabi ni Dr. Almora, yung presidente ng Philippine Hospital Association? Sabi kasi niya na hindi kami na konsulta ng PhilHealth bago nila pinalabas ito. And this is very untimely ngayon na naghihirap na nga hospital sa paglaban nitong COVID-19. Do you agree with this statement, Doc Fidel? Well, in the first phase, the statement na naghihirap na yung mga hospital ngayon, matagal na naming alam yan, being medical practitioners. Dahil sa kahit naman sinong may-ari ng kahit na maliit na tindahan, pagka puro utang yung dinadanas mo at hindi naman nagbabayad, siguro mababankrupt pa rin, di ba? Oo. So lalo na itong mga malalaking ospital, magkano mga yung mga gamot yan, yung mga gamit dyan, mga oxygen, lahat yan, inuutang nila yan sa mga suppliers. So paano sila nakakabayad? Yan ang isang malaking katanungan na hindi ko masagot sa sarili ko. Yun. Doc Fidel, paano niyo po i-assess yung mga hospital dito sa Jensen? Yung ability nila to stay afloat dito sa existing circular na ipinapatupad ngayon ng PhilHealth. I mean, yung capacity nila na makasustain ng kanilang operation. Well, like any other private hospital, siyempre, they are heavily dependent on the
engagement that they have with PhilHealth. And therefore, sabi ko nga, kaya nga pinasimple ko yung example ko, kung yung meron kang maliit na tindahan, puro utang yung mga inaano mo dyan, hindi ka nababayaran, siguro ilang pirasong sardinas na lang maititinda mo dyan at hindi ka na makapagparoling, di ba? So ganun din yan sa sa malaking sa mga hospital. Imbis na meron niya kasi usually meron niya mga developmental plans and plans para to cope up with the existing needs of the community. Katulad ngayon, panahon ng pandemic, ang thrust ng mga hospital ngayon is to equip themselves with the proper equipments na makakope up sila dun sa servicing ng mga COVID cases, di ba? Yes. So like what happened 2 or 3 months ago, na one of the main reasons why we were having difficulties because of the absence of yung mga high flow oxygen, mga mechanical ventilators, and yung mga expansion na dapat mas marami yung mga ICU beds, ganyan. Paano nila magagawa ngayon kung wala silang pera? Okay, yung effectivity po ng suspension is 120 days. Doc Fidel, sa tingin po ninyo, ano mangyayari sa mga ospital kapag tutuparin talaga ng PhilHealth yung 120 days na effectivity nitong circular? Well, the hospitals will be burdened more, and I do not know how they can continue to exist. As far as I know personally, meron ng 2 hospital na nagsara somewhere in Luzon, no? Because hindi na nila kaya. They declared bankruptcy. So that is something that we do not want to happen during this, especially so during this pandemic. Nasira na kasi yung health system eh. Alam mo, I've been in practice from the very beginning na PhilHealth was introduced in the Philippines. It was during the time of President Ramos. I even helped PhilHealth in marketing the health insurance to the barangays. Pinasakay ko dun sa ginawa kong programa noon, yung City Hall sa barangay. In order for it to be, the bottom line of having health insurance is to improve the health-seeking behavior of the community. Yung bang magkaroon ng nalaang pera o nalaang pondo o budget para sa ganon, pag nagkasakit sila, meron silang magagamit. Yun yung pinakang gist noong advocacy na yon. And now comes during the time of pandemic na may mga ganitong issues, may hirapan para ma-sustain o mawawala yung saysay noong objective na which is to have something to turn to during the times of need. And on your side, Doc Fidel, sa palagay mo ba, mas mabuting wag muna itong i-fully implement ng PhilHealth, itong pagpapalabas ng TSPC sa mga hospital? Or para sa'yo, dapat patuloy muna, no? Yung pagtanggap ng mga hospital na merong TSPC na sinasabi natin, then isettle na lang, no? Pagkatapos itong pandemic, kung meron mang mga fraudulent claims, no? Or meron mang anomalya ang ibang hospital dito sa Pilipinas. Well, actually, yung stand naman ng PHA at saka ng PMA, we will continue to be serving and accepting patients, no? Yun nga lang, ang the point of disengagement would happen if yung they do not come to terms with the suggestions of the PMA and the Philippine Hospital Association. Like say, for example, if there is a suspicion of fraud for a certain case, ang nangyayari kasi ngayon, ang PhilHealth, siya ang police, siya pa ang prosecutor, siya pa ang judge. No? Because everything, it will be PhilHealth who will develop a case, if any, based on suspicion, he will develop a case, and then do the investigation, and then be the judge. So, yun yung, any student of law will tell you that you will not expect yung bang
justice doon sa ganung system. Ang nire-request ngayon ng PMH at PHA, mayroong special body na composed of medical specialists, no, na respetado sa community, na sa medical community, among others, na siya ang mag-evaluate to determine on whether there is actually a fraud, there is actual fraud committed. Para bang kung kumbaga man, ang PhilHealth, pag nakakita ng suspicion o na merong fraud, siya ang prosecutor ngayon, ilalaan ngayon o ilalatag ngayon doon sa special body ngayon, which will act as a judge. Okay. No, para to determine kung meron ba talagang fraud o hindi. But as far as yung sa the worst case scenario for the public dito sa ganitong sitwasyon, kung ituloy man ng Filipino ng Private Hospital Association at saka ng PMA at saka ng Philippine Hospital Association yung kanyang disengagement sa PhilHealth, tuloy pa rin naman tatanggap ng mga pasyente yung mga ospital. Kaya lang hindi na magagamit yung PhilHealth as a guarantee during the time of admission. Ang mangyayari, ang pasyente ngayon ang magbabayad in full sa ospital at sila na ngayon ang mag-reimburse sa PhilHealth. Pero sinabi Which kanina... becomes now a burden on the part of the patient. Pero sinabi kanina ni Ma'am Hana na pwede namang ireklamo yung ospital ng pasyente doon sa PhilHealth and baka magka-problema din po yung ospital sa accreditation nila sa PhilHealth, Doc Fidel. Well, if that case is, kung merong ganong kaso, talagang dapat makulang attention. We have nothing with that. Okay. We have nothing with that. If something needs to be corrected, then let it be corrected. Okay. Ang ko naman ngayon is, sino ba ang dapat mag-correct? Kung ganyan katulad ng sistema, may pasyente ang magrereklamo sa PhilHealth, kumbaga man, magkaroon ng venue to air things out. No, okay lang 'yon, walang problema 'yon. Okay. Ang sinasabi ko lang is yung ang magiging repercussion kung mag-disengage ang mga ospital sa PhilHealth. Okay. Sa pagkakataon na ito, Doc Fidel, na miso lang hindi natitinag, hindi nagpapaawat yung PhilHealth sa mga panawagan na i-reconsider yung kanilang suspension order, anong next move po ng inyong grupo para matulungan naman po yung mga ospital, yung mga kasamaan po ninyo dito sa problema kinakaharap po ninyo as a consequence po nitong order na ito? Alam mo ninyo, ang doktor, kung habang kailangan yung aming serbisyo, magsiservisyo naman kami. Dahil nabuhay naman kami nung araw na walang PhilHealth eh. Ibig sabihin na PhilHealth came only during the time of Ramos, but even before that, wala namang PhilHealth nun eh. Nagkaroon naman ng magandang system ng panahon yun. Kaya lang, yun lang mga pasyente na mayroong self-seeking behavior ang nakakaraos ng mga panahon na yon. Kung hindi ikukuha ng PhilHealth kung hindi sila magkakasundo doon sa national, yun doon sa demands ng organization, kami dito sa GENSA, we are bound to follow yung decision ng mga leader namin sa Manila. Kasi may constitution kami sarili. But as far as being of service is concerned, we will follow that. Hindi naman mawawala yung serbisyo eh. Ang pinag-uusapan lang naman natin dito yung financial aspect eh. Yes. Okay. So in short, Doc Fidel, once na nag-come into terms or hindi nagkasundo itong PhilHealth itong grupo ninyo at ng Philippine Hospitals Association, once na mag-decide talaga yung PHA at ang grupo ninyo na mag-disengage sa PhilHealth, lahat ba ng hospital totally na member nitong PHA talagang hindi natatanggapin yung PhilHealth, no? In case na hindi talaga kayo magkasundo nitong PhilHealth? Klaro ko lang, i-disclaimer ko lang, hindi ho ako stockholder ng ospital, kahit anong ospital. Kaya I cannot speak in their behalf ng mga ospital. Pero I think that is something that they will have to settle among themselves. But yung sa tingin ko, dahil naintindihan nga namin yung kanilang kalagayan,
siguro kung ano ang kanilang kasi kami visiting consultants lang kami. Hindi naman ho kami may-ari ng ospital. So kung pagdating sa serbisyo, magsiservisyo naman ho kami kay may PhilHealth o wala ang pasyente. Ang kwan lang ho, kung hindi natanggapin ng mga ospital yung mga guarantee ng PhilHealth, wala na ho kami magagawa doon. Susunod lang ho kami sa kanila. With that, Dr. Fidel Peñamante, maraming salamat po sa inyong oras at panahon at sa pagpaintindi po sa ating mga kabrigada regarding this PhilHealth issue and yung side po ng mga doktor at hospital. Wala pong anuman. Paano ko lang ho, kaya nga siguro yung 120 days suspension nila would be enough time or ample time for them to talk things over and maybe have somebody in the organization, PMA at saka Private Hospital Association of the Philippines to sit in the board of PhilHealth para mas open yung kanilang planning at saka yung discussion nila. Hindi ho yung katulad yan na bigla na lang lalabas yung ganung circular. Yun ho ang inalmahan ng mga PHA at saka ng PMA. Okay. Sige. Thank you. Dagang salamat ulit, Dr. Fidel Peñamante. Okay. Ayan. So, kato. Gusto nila mo lingkod sa board, no? Para sa policy making, involved sila. Di nga makuratan lang sila. Lagi win-win man po na strategy bitaw kabrigadang Abner labi na karon na pandemic doon nakasabot ta katong sa PhilHealth. Syempre sila po naga-safeguard lang po sila sa kwarta lagi sa katawhan so burag siguro yung buhaton nila na ay kaning temporary suspension para maka-audit silang tarong pero dito po sa side sa hospital na luoy pod katong ma-hospital na wa pa nabayran Dili hospital ang luoy dire, mga pasyente ang luoy dire kay gingon ka gana ni Dr. Fidel nga before nag-exist man ang mga ospital, naka-survive man sila, wala may PhilHealth sa una. So, buti pa sabot, maka-survive gyapon sila. Kay, kinahanglan man dyan ang ospital. Ang ospital, dako ni nga negosyo Ang ospital, murag kuha na siya. Murag boarding house, murag pharmacy, turn into one na dito, di ba? Nagapa-ospital ka, nagabayad ka sa imong inuras dito, imong inadlaw dito. So, dako ni nga business ang ospital. Ang looy ang mga pasyente. Ang mga pobre nga mga tao. Mga pinakaluoy din kita po ng mga miyembro dyan, sayang bitaw tong Universal Healthcare Law, di ba, na ginatawag nato. O kaning pagbayad nato na contribution ani ka brigadang Abner kay kung moabot sa punto na dili dawaton sa ospital isayang lang imong pagpadidak sa imong sweldo og PhilHealth di naman din imong madawat unsa ni pag-refund ron just in case pero on the other hand naapoy punto ang PhilHealth kay di gyud kalikaya nato nga naapoy mga ospital nga gihimong gatasan kini siya ni siya katong ginaingon nato nga naay misdeclaration sa sakit para nga dako ay ma-claim din sa PhilHealth. Bisag wala pa ning COVID sa una, di ba? Naanay mga claim sa una, kato, di ba? Katong mga gideclare nga na dialysis, nga dugan na ng patay, naanay daghang anomalya. So, nisamot na ron nga ang kining krisis, kung naay krisis, magod, naay kundi naay business, naay opportunity nga maghimog negosyo. So, tama lang yun nga kining imbestigahan pod sa kining PhilHealth kining maong mga claims karon labi ka to mga fraudulent claims questionable nga mga claims storya jud ni sila katong Hospital Association ang PhilHealth mga doktor Medical Association kabrigada Abner kay para at the end of the day katawhan ng gihapon ang kaluluoy ani kung unsang maging consequences sa ilang mga desisyon samtang ania ang dugang kaalam para sa tong mga kabrigada karong adlaw. Dugang kaalam mga kabrigada. Ang barangay nga nahimutang sa northwestern side sa syudad mao ang Barangay Apopong. Ang Apopong usa ka blaan term nga ang buot pasabot heart. Miadtong 1954 ang tawag sa Apopong Sitio New Society of Sinawal. Sa nasangpit nga tuig sab na human sa Bureau of Lands ang pag-survey sa Apopong ug napermahan ang subdivision plan miadtong May 21, 1958. Human sa survey, midaghan na ang mga residente ug mga negosyante sa lugar. Sa kinatibuk-an anaa sa 1,907 ang land area sa Apopong kun 3.56% sa total land area sa tibuok syudad. Ato nang tumagon karon ang pautanang legal sa atong mga kabrigada.
Kani ang unang pangutana, Kabrigada Abner. Na ako'y pangutana, ma'am. Halimbawa, naisunog sa among barangay, tapos nadamay among kuan, among balay. Sa among buhaton, magpabayad ba mi or dili? Ang pangutana niya, Kabrigada Abner, no, kung naay nasunog na balay, no, silang lugar, tapos nadamay ilahang panimalay, unsa diyon ang buhaton, o So pwede ba dili siyang mag-claim? dili ang ilang balay ang unang nasunog. Dili. Pananglitan silingan Nadamay. siguro. So nadamay sila. Aha. So ang pangutana kung makapabayad ba daw sila? Ang unang pangutana, ana, Kabrigada Abner, kung tinuyuan ba o dili ang nahimong pagsunog bitaw sa katong original, no, na panimalay. Kay kung ingno nato, no, na wala tinuyuan, no, dili na gituyo, Kabrigada Abner, na sunugon, ginaagid sa due diligence dira para katong ginaingon bitaw nato kung building na siya, Kabrigada Abner, nagsunod na siya sa fire code, building code, no, na ginatawag nato. Pagka nang dili tinuyuan, wala siya liability. Pananglitan electrical overload. Oh, dagan dito kining octopus connection. So na overheat. Overload ba, nasubrahan. Basta ang So nagsugod ang kalayo. sunog, mo na usually, no, kanang mga nabili na charger, electric fan Plansa, na nalimtan. plancha nalimtan, rice cooker, etc. Basta ang importante, mga kabrigada, ang katong tinuyuan ba or dili ang pagsunog. Kung dili tinuyuan ang pagkasunog sa usa ka panimalay, way liability, no, ang tag-iya sa original na balay na nasunog dito sa iyang makapitbahay na nadamay. Pero kapag simple arson or siya ang katong nagsunog mismo sa iyang panimalay, no? Siya ang Gisugnuran niya yung balay. Gisugnuran niya yung balay. Naa siya liability atod Bayaran for niya tong damages. bayaran niya tong mga nadamay. Yes. Pero kung ang nagsunog dili ang tagyas balay. So katong tagyas balay wala to Wala tulubagon. mo dyan. Wala Ang siya naay tulubagon katong nagsugnod. Yes, tinuod na, no, Kabrigada Abner. So, importante, mga kabrigada, katong sa pagkadamay sa inyong balay, inyong tanawon, tong original, unsa ba ni? Tinuyuan ba ni or dili? So, ang unburden, ana, mga kabrigada, ipatunayan nato, no, katong sa naga-claim, no, na dili or tinuyuan ba ang katong pagkasunog, no, katong sa balay mo, o nadamay pod, no, ang iyang mga kapitbahay. So kung arson, kung gisunog, so nasa criminal and civil liability. So bayaran niya ang criminal aspect ug ang civil, ang danyos dito sa katong panimalay nga nasunog, katong nadamay. Apil lang nadamay. Kay naman ko'y kaibahan na Kabrigada Abner bitaw ka ng katong arson na ginatawag nato o katong simple arson lang. Kay kung arson manggod, dinagko na siya kanang nani public security, na ginatawag ka ng public place na kanang nasunog bitaw. Diba, kanang sama ng building na ginatuan sa mga tao. Pero pag simple arson lang, kato na imong own dwelling nimo or panimalay nimo, nagisunog. Diba, kaibahan. Kana naghikog no nga. So, naghikog gisunog yung panimalay na nadamay nga kwan. So kato mosulod tong imong giingon ka gani nga. Ang problema na kung ang katong tag-iya sa balay na apil na sunog kasi Wala na. Kung makasurvive sina kay singlunon, pero kung wala, Wala na. Ikaw may muamot. Kaya ang intensyon niya, dili man ang sunogon imong balay nga hunusan na yung kinabuhi, apil na nga ugdawon yung balay. Lagi? Oo. Sus, kaluoy po. So kung makasurvive, pwede kwan, pwede kasuhan. Ay, si mag-survive. O kini ang ikaduhang pangutana gikan sa to ang sender. Basta, Kabrigada Abner? Okay, ang ikaduhang pangutana, di pa na ako makita. Anak, Okay. Pwede ba nga bisan kasal na ang maiden name gihapon ang gamiton sa mga ID? Aha. Oh. So, halimbawa, kasal na ka, no? Mga kabrigada, pwede gihapon, no, na imuhang gamiton is imuhang maiden name na, no? Usually, ang mga artista mo, uning ginabuhat, Ang mga screen dato, name nila. mga dato bitaw na di nila dalhon ang apelyido sa ilahang bana. Pwede na, no? Kay walay balaod sa Pilipinas ang nagapilit bitaw sa isa ka babae na dalhon ang apelyido sa lalaki, no? Ginarespeto na sa balaod ang choice sa babae na dalhon gyapon iyang maiden name, Okay. no? So, ang pangutana ana kung sa imong mga ID, pwede ba maiden name? Yes, no? Pwede maiden name. Pero na certain mga balaod diri sa Pilipinas, no, mga kabrigada, na once na gipili nimo imuhang kanang maiden name ba, no, na gamiton sa imuhang ID. Halimbawa, ang concrete example ani is passport, maiden name imong gigamit. Then nag-decide ka, ay bana na pud apelyido sa kung banang gigamit. Dili na siya pwede nimo na i-revert. Pailis-ilisan, oh. Pailis-ilisan. Isa ka isa lang gid na, no, mga kabrigada. Ang problema lang po, no, diri sa Pilipinas, mga kabrigada, automatically gina-presume, no, sa kanang mga government offices, labi na pag mag-apply kag ID, na once na married ka,
ang apelyido dayon sa imong bana imong gina-prefer. So na sila misconception. Na So sila abi nila nga pag naminyo na obligasyon, murag murag duty. automatic na, no, nabana. Pero giingon dito sa kining Article 370 sa New Civil Code, gibasa na to kaganiya nga, ang paggamit sa apelyido sa bana, option na sa asawa, dili duty. Buti ba subot? Wala man na dito Kung ganahan sa- lang siya. Wala man yung promises nung ikasal mo, nagamito na Oo. ang apelyido. Kay ang imong civil status lang ang nag-change, dili ang imong pangalan. Mrs. Oo. Ana, Ang imong kwan status lang nga nahimo kang minyo. Married. Dili sa imong pagminyo wala na ilisan imong pangalan. Yes. No? Ana na. Bitaw, no? Di ba? Pero dili Nagminyo tanan na ka, na. nailisan na imong civil status, pero Yes. pag minyo nimo wala nimo gipailisan na imong pangalan. So pangalan gihapon nimo, pangalan nimo na hangtod-sangtod. No, tungkol sa mga pagkadalaga, no? Pwede Oo. gyapon nimo to gamiton. Mo gani mga Depende kung kabrigada, unsay kuan ang gusto niya. uban, dili gid sila bitaw kanang aware na naa din sila option na binatong mga babae, no? Pero syempre kita pod katong sa mga babae pod, no, kabrigada Abner, ilamang gud pod sign of respect and love sa ilang partner Yes, na dalo na submission nila. Submission nila na Total dalo nila. submission. sila. Oh. Oo, Pero nasa kung maot Pilipinas. ang apelyido, Ako, apelyido na, mas gwapo man, mas tunog mayaman man ang akong apelyido. Alam di mo, ba? guys, Kung tunog mayaman ang apelyido unya, kuan kayo, baho kay apelyido tong La, grabe po, Elbana. nagdawaton pa siguro. Pero kung naigugma-gugmayo, nga proud yun kayo nga bisag maunay apelyido sa imong bana, dalo nimo na pero naana sa imo ha. Okay. Sa pangalan sa ato nga panawagan ang inanglan og miscellaneous assistance para sa iyang oxygen na tank refill kining siya John Cedi Rivera, residente sa Barangay Silway, Barangay Dajanga sa West. Sa mga buot mo tabang, mamahimo ninyong ipadala ang inyong mga cash donations pinaagi sa atong GCash account nga 0919-071-9080 atong usbon. GCash account number 0919-071-9080. O pwede sa dinyo ipadala sa tong security bank account, mga kabrigada na na-account number sa inyohang TV screen karon. Okay, naaba pod mo yung mga pangutanan legal nga gusto ninyong matubag din sa atong programa. IPM na mga kabrigada sa atong programa sa numero nga anaa sa inyong TV screen. Ayan, no? Bago ta man, kabrigada Abner, basahon sa natong pipila ka text messages, no? Sa atong mga kabrigada, mayong hapon, greet lang nako ang Sakay family. Ako si Rodolfo Sakay, nagtanaw karon sa DPY, nagahigda sa bangko, og sa iyang mga anak nagkape. Kahayahay. Nagtanaw DPY, gikan kang Jel Anikoy. Oy, maayong salamat. Ay, salamat sa imong pagtanaw kang namo. Karong hapon mga kabrigada. Og syempre, maayong hapon pod sa tanang mga nagtanaw pod sa tong live, kabrigada Abner, no? Ay, Brigada Irin, makuha data dito sa Glan, daga nagatanaw sa tuwa. Yama family din na sa Glan, sa mama ni Brigada Red Shama, nag-istorya siya nga, pirmi sila gatanaw diri sa DPY. Oy, So, tinaw ko ng signal dito sa Glan. Mayong hapon, kanimo din na, ate, og sa imo mga kaubanan din na. Ate, kuya, papa, lolo, Oh. lola. Daghang salamat kayo sa inyong pagtanaw bitaw. Ug kana mga kabrigada, lain na usab na hugna sa pagutingkay sa mga isong dili angay baliwalaon ug mga isong angay hatagan og igong pagtagad sa makausapa. Ako si Kabrigada Erin Dehekason. Ako sab, si Kabrigadang Abner Francisco. Lahi yun mga kabrigada kung doon na tayo kaalam aron sa ingon, katungod nato, dili mayatakan. Be proud of Jensen again. Barog Jensen! Kini ang Di pwede yan!